Hello, magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ngayon sa ating Pares serye. Maraming mga nakapila dito eh. Dito sa Pares serye. So, ito. Tingnan natin. Nag-branch out na pala si Diwata sa Quezon City. Uy, matitikman na natin sa Quezon City. Tingnan natin. Saan banda ito sa Quezon City? Play nga natin to. Alam mo, feeling ko parang ano na eh. Huli na ba? Or baka ito pa yung magsalba kay Diwata. Pero tingnan natin Pero para sa akin, parang overdue na tong mag-branch out ka eh. Sa dami na nangyari, parang patay na ang kabayo. Pero tingnan natin Siyempre, may mga tao kasi katulad ko na hindi accessible yung sa Pasay. Pero baka dumugin pa rin ito ng tao kasi marami pa rin hindi talaga nakakatikim ng ni Diwata ng Pares niya na curious. Hindi dahil sa masarap, pero dahil curious lang at kay Diwata yon. Ang problem dito, diyan ba tatambay si Diwata? Kasi I'm so sure kaya pupunta lang naman ang tao diyan dahil gustong makita, gustong makita si Diwata siguro, no? Tingnan nga natin to. So ayan guys, update na natin kung anong araw ngayon. May 26, 2024 kung saan soft opening tayo ngayon ng Diwata Pares dito sa Quezon City. Diwata Pares. Ang tanong, so may manager ka na dyan? Kasi hindi pwedeng dalawa ang katawan mo kasi ang katwiran lagi ni Diwata. Babantayan niya daw. Ako hindi naniniwala doon sa kabulshitan na yun na kaya hindi ka makapag kasi gusto mong bantayan yung negosyo. Kasi kaya ka nag-hire ng manager di ba? Oo, pwede kang tumingin kasi nagsusurvive ang negosyo as long as na nagde-delegate ka. Yan ang ginagawa ng mga ng mga leader talaga nagde-delegate. Hindi yung kaya wag niyo kung naranasan ko na rin po magnegosyo din at magkaroon ng tindahan na iniiwan-iwan ko. 'Di ba? Lang talaga, parang anyway, ayoko na mag-comment masyado, panoorin natin. So, itong tinatayuan ko ngayon, ito po yung Morning Star Street sa Sunville Subdivision. Tapos, ganito yung entrance natin, dito yung Diwata Pares Overload. Ayan, dito po yung Diwata Pares Overload. So, ito yung gate, i-place ko lang sa inyo, tapos papasok tayo dun sa loob. Yung pa talaga sa loob yung pwesto natin. So, pakita na natin guys. Let's go! So ayan, marami na siyang tao. Actually, hindi pa tayo grand opening ngayon na. Maraming salamat kasi sa opening pa lang natin, wala pa tayong tinda. So marami pa rin tao kung nakikita, puno pa rin. Ayan, nakikita natin, di ba? Sobrang dami ng tao, maraming salamat. Tapos ang umuulan kasi ngayon kaya hindi pa masyadong maraming tao pero marami na din talaga. So papakita lang natin yung area natin. So ayan. At hindi lang tayo Pares Overload. Papakita ko rin sa inyo na meron tayong mga boat ng halika rito. Uy, very good Billboard! Congrats Phoenix Super LPG. Tapos syempre may Diwata Chocolate. Diba? Diwata Chocolate. So ito yon. Pwede sa mga bata. Tapos syempre meron din tayong guys, grabe ibang klase na si Diwata. Diwata Hotdog Overload. O, diba? Mukhang dito pa tayo, mayroon pa. Mukhang may nagpayo dito kay Diwata, no? Mukhang may nag-advise sa kanya ng mga ganyan. Pero maganda to, men. Para hindi manawa doon sa doon sa binibenta niya na Pares Meron din tayong Diwata Family Chicken. So ito ang itsura. What do you mean family chicken?
meron din tayong Diwata Spaghetti Overload. Wow. So ayan, magbubukas yan sa June 2 sa grand opening natin. At syempre pa guys, ngayon, ipapakita naman natin ngayon yung dining area natin. Ay, dining area yung kitchen pala, kitchen kung saan lulutuin yung mga pagkain natin. Ito yung sinasabi ko, mas in-improve, mas May nag-propose siguro dito, no? Na ganyan. Parang hindi niya utak lahat yan, men eh. ganda, mas pinalinis at mas pinasarap. So ito na po yung final two. Ano, tingnan natin. Dito na tayo. So, asa na yung aking cameraman? So, ayan, dahan-dahan lang sa pagpasok, baka magtangayan yung mga ano. Papakita ko lang sa inyo yung mga gamit natin. So, ngayon, nag-prepare kami para naman sa mga bisita. So, mayroon kaming hinanda na catering muna kasi di ba hindi pa naman tayo magbubukas. Pero may mga menu na din dito na pares tulad ng sineserve natin sa Pasay. Pero hindi pa masyadong marami kasi papatikim lang natin sa lahat ng tao na dito ay yung magkakasya lang. Kaya nga po, importante kanina sinasabi namin mag-register bago pumunta kasi soft opening pa lang naman natin para lang mabudget natin kung gaano karami yung tao. Kaya importante yung nakalista. So, ito na, papakita ko muna sa inyo yung mga gamit natin, yung mga... Importante daw yung nakalista. Pero ba't yung mga susweldo sa'yo hindi mo nalilista? May pipila sa'yo na ano? Ano yun? Sa swelduhan, hindi ka naglilista. Pero pag dyan, mukhang hindi talaga utak ni Diwata to. May someone na nag-orchestrate nito lahat. Ginawang front lang si Diwata. Feeling ko. Pinaglulutuan yung kitchen natin. Ito sa public to para makita nyo gaano kalinis, gaano ka in-improve ni Diwata pare. So let's go. So ayan guys, sa kitchen makikita nyo po meron tayong Diwater. Galingang! Diwater. Nice, Tapos syempre guys, napakaganda po ng ating mga kaldero. Huwag magtulakan. Ito siya. Siguro yung iba na lang. Diyan na lang siguro yung iba. Kasi baka hindi naman kasya dito. Fix na lang natin. Ako na lang munang papasok. Diyan na lang yung iba. Para hindi tayo magkasya lahat. So ito na po yung mga lutuan natin ng mga sabaw. Puro stainless po yan lahat. Talagang ginastusan po namin talaga. Namin, may iba talagang... Mapakita natin yung siguro baka mag-anuhan na magkalaglagan. Ayan po. Fix natin yung mga gamit natin. Gaano ka high-tech na yan. Ayan po. Yung mga kalan, ayan. Puro po high-tech na lahat ng mga gamit natin. So ito. Tapos ito yung gandahan lang po ay yung ihawan. Tapos syempre, ito yung fryer din natin katulad sa Pasay. Vlogger no? Magdadagdag pa tayo ng fryer. So doon na lang muna tayo para babalik na tayo doon. Para hindi masyadong magulo. Alright? Alright. Tapos sa harapan naman tayo, titingnan naman natin kung ano yung itsura ng cashier natin ngayon. So papakita ko sa inyo. Let's go. Daming vlogger. Asan na? Hindi ka na matutupita niya. Idol ni si Kunat. Nahuli na yung... Okay, tika lang. Yung official videographer niya na iwan. Asan na yung videographer ko? Ba nakapost na siya, no? So ayan na guys. So picture na ate, sige na. So ayan na guys, yung cashier natin, systematic na tayo. Meron na tayong POS. Ayan, POS siya. Halimbawa po, mag-order kayo, papindutin lang yan, touchscreen yan lahat. Tapos nandun yung mga menu natin nakalagay, pipili kayo doon. Parang fast food, ano? Tapos ang gagandahan natin dito guys, kasi kung maraming tao, hindi lang dito, pwede rin mayroon din dito nakatayo na nagpipindot-pindot na kung ano yung mga order nyo, konektado na yan dito para pagdating nyo dito, nakaready na yung order nyo. So, ganun na po siya ka-high-tech yung Diwata Paris. Tapos syempre pa, ito yung kitchen pa lang to pinakita ko. Dito naman tayo sa dine-in area. Tingnan natin doon sa kitchen, nag-order tayo. Ito na po yung dine-in area. Ito ko sa camera. Diwata! Dito na lang muna tayo kasi
maraming visitors, so nakahiya naman, magkuluhin natin sila. So after natin mag-order doon sa kitchen, tinor ko na sa inyo. Ito naman, dito naman kayo pwedeng kumain. Pero syempre dyan sa labas, yung nakikita sa may billboard na yan, yung may mga spaghetti, may sukulit. Lagyan din natin yan dyan ng mga tables pag hindi maulan, para kung maraming tao dito, maraming tayo pwedeng pagyan ng labisa. So ayan, pinakita ko lang sa inyo yung hitsura ng Diwata Paris Overload dito sa Quezon City na talaga namang pinaganda namin, mas in-improve, mas pinalinis, mas naging systematic lahat at naging maayos na po siya. Kaya maraming salamat po sa inyo. Tuloy po ang laban at abangan nyo po ang Diwata Paris sa ibang lugar kasi maraming tayong branches na ilalagay sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Ayun lang. Ayan, vloggers, pwede na kayo mag-video-video dyan, mag-content dyan, kahit sa sulok dyan. So, free na po sa lahat kayo. So maraming salamat. Pero ano, feeling ko huli na to eh. Kumbaga nasira ka na sa internet tapos nag-invest ka sa ganyan. Ito ha, ang opinion ko kasi nanggaling din ako sa ganyan eh. Sa ganitong settings. Yung POS kasi, yung maintenance nun. Kasi merong ano yan eh, merong IT yan eh. Na mag-ano dyan eh. Paano pag mahina na yung ano mo? Yung hindi worst comes to worst, 'di ba? Pero I do wish tama ba yung grammar ko? I wish naman yung yung success ni Diwata diyan. 'Di ba? Kaya lang masyadong marami na feeling ko hindi si Diwata yung nagsasalita, feeling ko eh. Feeling ko lang. Parang may someone sa likod niya na niyan na gumagalaw dyan sa lahat. Na ang ginagamit lang branding ni Diwata at feeling ko siguro may dyan na tumanggap ng investor na malaki na ganyan. Actually, yung mga pinakita niya diyan, yan yung mga sinabi ko na rin before, kaya lang nakikita ko na hindi si Diwata yung nagsasalita eh. Parang ang nakikita ko nagsasalita parang robot. Weird ba pakinggan? Parang yun kasi yung nafe-feel ko dito eh. Parang may someone na Pero tingnan natin. May mga bago siyang products na na nilabas yung may spaghetti, ano ba 'yun? May chicken siya, family chicken, tapos yung chocolate. Tingnan natin Pero feeling ko parang huli na yung mag-branch out kay dapat or pinangalagaan mo muna yung image mo bago ka mag-branch out. Siyempre, 'di ba, may mga negative ka na sa bagay, baka isa pa rin yan sa maging susi para maging successful pa siya, Pero ayoko namang anuhan ng negative, pero tingnan natin. Ayoko muna magsalita. Tingnan natin yung mangyayari. Next video, ito. Nagsasalita si Diwata dito eh. Ang oras na i-13 ko yung lahat ng pumupunta. Kasi busy din ako yung dahil ano natin? Ang dami natin inaayos, ang dami natin inahandle ng mga kailangan natin gawin bilang isang may-ari. Yun ang lagi niyang kinakatwiran, yung busy siya kasi negosyante daw. Kasi ito yung ang nakalagay dito, salamat daw sa nakaintindi, hindi daw, negosyo daw ang hanap niya, hindi vlog. Di ba? Unang-una, diyan ka nakilala sa pag-vlog eh. Instead na i-capitalize mo yung mga vlogger sa negosyo mo, nagagalit ka na kasi unang-una yan na nagpalakas ng negosyo mo, sa totoo lang. Kung hindi napapanood yung mga reviews ng vlogger sa'yo, hindi ka pupuntahan niya. Ako nga, gusto pumunta dyan eh.
Dahil saan? Dahil napapanood ko sa sa social media. Yung parisan mo. Kaya hindi ko nagigets itong negosyo po ang hanap ko, hindi vlog. Parang para sa akin, kaya nga umunlad ang negosyo mo dahil doon sa mga vlog eh. 'Di ba? Dinagsa ka ng marami kasi nagva-viral ka. Feeling ko dahilan na lang to, may time siguro na hindi, kahit ako din naman nasa pwesto niya, tatama rin din naman ako dahil paulit-ulit nga may mga vlogger, may mga 'di ba? Pero you have to understand, yan ang malaking part ng success mo eh. Ako lang din naman, diba? Tao lang din naman tayo. Mag-intindihan, mag-unawaan na lang tayo. Ako naman, intindihan ko din naman sila yung mga ipon nila para magpa dito. Pero pagdating dito, hindi naman kasi lahat ng oras na entertain ko nila at nang pumupunta. Kasi busy din ako, Hindi, iparamdam mo. Kasi ang kulang kasi kay Diwata, kaya nami-misinterpret siya yung yung GMRC. 'Di ba? Yung good morals and right conduct. 'Di ba? Yung maraming tao parang hindi, iba kasi ang kinalakihan ni Diwata na environment eh. Yung environment ng mga siga, mga ganon. 'Di ba? Kasi doon nagkakaroon ng problem eh. Yung sandali lang kasi 'di ba sa ayaw natin sa gusto tumaas talaga ere ni Diwata. Nakikita naman yun siguro dahil nakatikim siya ng malaking pera or ng success. 'Di ba? Yan poison kasi minsan yan eh. Lason kasi sa tao yan eh. Pagka sobrang success tsaka ang daming pera. Yung bang, dati natin nun, ikaw nagmamakaawa na mapansin ka, tapos ngayon ikaw pinapansin, parang Kaya lang sana, pagka pasensya na po ha, may gagawin lang po ako, pasensya na po, hayaan nyo, magkakaroon tayo ng time dyan. Yung mga ganong pananalita man lang, hindi yung, busy ako, wag mong, di ba men? Mahirap din kasi magsalita kasi minsan hindi rin ako maintindihan ng tao. Pero I hope na alam nyo ibig ko sabihin. Kasi may mga time na may makukulit talaga, sobrang kulit, no? Pero kailangan i-maintain mo yung i-maintain mo yung i-maintain mo yung kung paano ka nakilala ng mga tao. Yun na mahirap eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakakapagod kasi yan. Yung ganyan. Pero hindi naman siya ganun kahirap kumpara do sa dati niyang trabaho. Di ba, men? Nakakapagod. Lagi niyang pinagmamalaki, negosyante siya. Eh, ang buhay nga na negosyante yung mga customer eh. Yung mga tao. Kaya hindi bumibili yan. Kasi, yung mga taong pumupunta kasi sa'yo, hindi lang naman pagbili nun yung mo eh. Yung makukuha mo sa kanila eh. Yung word of mouth din. 'Di ba? Hindi lang naman dahil pumunta diyan, kung hindi bibili sa'yo, ay wala ka ng pake. Yung word of mouth din yan, oy, mabait din si Diwata. Kasi kahit pa sabi mong dugyot yung parisan mo, katulad ng kumakalat, di ba sabi ni Mystica, malangaw, dugyot, kung mabait ka naman. Tayo mga Pilipino, mabilis tayong madala sa ganun eh. Di ba? Kung wala namang masama na makikita sa ugali mo, parang hindi na mapapansin yung mga langaw-langaw mo. Kasi ibig ko sabihin. Pero pagka masama ang ugali mo, hahanapan ka na yan. Ultimong yung langaw, ultimong mga hindi, alam mo yun, yung mga hindi naubos na pagkain. Mapapansin lahat yan, men eh. Pero pagka mabait ka, may sakit ang mga Pinoy na kaya nilang palampasin. Basta mabait ka. 'Di ba?
Mga ghost hunter nga naman luloko eh. Dahil mababait na kumausap sa fans nila, napapalampas yung panloloko eh. Diba? Kaya nga lang na-highlight. Sa totoo lang, mas may dugyot pa at mas may hindi pa masarap na resto dito. Dahil si Diwata di ba, nag-a-attitude na, yun yung na-focus tuloy. Ako ang dami natin inaayos, ang dami natin inakaligal ng mga kailangan natin gawin bilang isang may-ari. Oo, nagigets ko yon, pero bilang isang may-ari, may care ka rin dapat doon sa mga tao. Di ba? Kasi yung tao yung bumubuhay sa iyo, men eh. Kung lahat yan, organize yan, ano? Wala kang kalangaw-langaw dyan, malinis lahat, matitino ang mga tao mo, paano kung ayaw ka ng puntahan? Di wala din, di ba? Ayaw ka ng puntahan ng mga tao. Ikaw smiling face lang lagi dyan at hindi ka nagdudonya-donya dyan. Di ba? At approachable ka. Kahit pa sabihin mong napapagod ka, pasensya na po kayo. Kasi mahirap, pag ikaw kasi lumaki sa isang environment kasi na puro kasigaan yung kinalakihan mo. Mahirap na kasi yun yung pasensya na po kayo ha, pagod lang po ako. Babawi po ako next time. Kahit hindi mo na siya makikita next time, yung mga pananalita na ganun man lang sana, pasensya na, magpapahinga na po ako. Pasensya na. 'Di ba? Yung mga artista kayang gawin yun eh. Kasi si Ivana Alawi, may video akong nakita minsan eh. Kahit na ayaw niya na, maganda pa rin siya magsalita. 'Di ba? Kuya, next time na lang kuya ha. Pasensya na po, 'di ba? Doon mo kasi makikita. I'm so sorry Doon mo kasi makikita kung may pinag-aralan yung tao o wala. Hindi naman yung kailangan college graduate ka. Yung kahit man lang na elementary graduate ka or high school graduate ka, kasi natuturo kasi yung ugali na yan eh. Hindi lang kasi sa bahay natututunan yan eh. Maaring sa bahay kasi may mga alam ka na normal na pag-uugali na yun na natututunan mo sa bahay mo, pero pagdating mo sa school kasi doon ituturo yung proper way ng pakikitungo sa kapwa mo. Nag-i-start yan sa pagiging kindergarten hanggang yung the way ka makitungo, 'di ba? May subject na GMRC eh. Pero kung hindi ka nag-aral, yung wala kang pinag-aralan o hindi mo sinapuso yung pinag-aralan mo, 'di ba? Parang hindi mo maiintindihan yung value ng Actually, kahit may pinag-aralan na nga eh, nakakalimutan nila yung value ng pakikitungo eh. Kasi lason nga yung pera eh. Tsaka yung success, lason yan, men. Kapag hindi mo na control na lalasunin ka niyan. Yan ang mahirap sa Kaya dapat lagi nire-remind yung mga taong ganyan na na palagi nakatapak sa lupa. 'Di ba? Kasi ako hindi ko binabay ito eh. Yung negosyo po hanap ko, hindi pag-vlog. Kasama sa negosyo yan, men eh. Buti nga ikaw hindi ka na mamumroblema sa pagpo-promote eh. 'Di ba? Pinipilahan ka dahil nga magaganda ang review sa'yo. 'Di ba? Yung mga supporter mo ang bumabash do sa pangit ang sinasabi sa pares mo. 'Di ba? Tao lang din naman, diba? Tao lang din naman tayo. Mag-intindihan, mag-unawaan. Umulit na lang uli. Itong isang video. Ito isang video. Ito, regarding yata ito dun sa yung kumalat na magpapapicture ng 1.5. Pero may mga nakausap ako na kahit si Makagago, sinabi niya, nasabi mo talaga sa video yun eh. Ano ba tong issue na to? Yun yata to eh. Magbabayad ako ng lawyer. Ipapatrabaho kita. Lumabang ka ng patas, wala namang akong ginagawang masama sa'yo. Nagninegosyo ako ng maayos. Ikaw naninira ka, kaya
dapat talaga sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo dahil alam mo na. Gaya rin ang babae, kanawila. Sino ito? Kuhan mo daw itong siya, befriend niya kasi gusto ka. Ako, hintayin mo. Iksi na para masira ko. Hintayin mo. Papahanap kita. Ito yung ano Babayad ako ng lawyer. yung sinabi niya na nagpapapicture daw siya ng 1.5. Ito yata, yun, tama ba? Nabanggit niya dito yun eh. Panood ko to eh. Ni-rewind ko lang, baka na-miss ko. Papatrabaho kita. Lumabang ka ng patas. Wala namang ginagawang masama sa'yo. Nagninegosyo ako ng maayos. Ikaw naninira ka. Kaya dapat talaga sa'yo, itigil mo na yung ginagawa mo dahil alam mo na. Gaya rin ang babae, kanawila. Sino ito? Kuhan mo daw itong siya, befriend niya kasi gusto ka daw mahubutan. Gitaganak sa ito niya dahil 2,000. Kagabi, out na ako. Isa rin sa problem yung may mga kasama kang sulsul ng sulsul sa'yo dyan eh, no? Tsaka yung sinasabi mo na ano, na ipapahanap kita, anong tawag dito? Yung magbabayad ka ng lawyer. Men, nasa mundo ka ng social media. Kapag kaganyan ang gagawin mo, kung yung ididemanda mo ay yung walang kwentang tao o yung walang pangalan na tao, nagsasayang ka ng pera mo. Kasi wala yun, men eh. Just imagine, men. 'Di ba? Ang daming quote-unquote na naninira sa'yo. Lahat yun. Mauubos ang pera mo dyan, men. Kung ididemanda mo lahat yun, ilan ang basher mo ba ngayon? Eto mo, nanood sa'yo 2.3 million, no? Nakalagay 2.3 million views. Let's say 300,000 lang dyan sa 2.3 million views mo ay basher mo. Ano, ididemanda mo lahat. Kaya hindi realistic to eh. Tapos sasabihin mo, busy ka dahil sa negosyo mo. Tapos may time kang magdemanda ng basher. Baka akala siguro ni Diwata, pag magdidemanda siya, lawyer na ang bahala doon. Hindi. Kailangan attendan mo yung ano nun. Di ba? Hindi pwedeng, ikaw dapat ang manunumpa doon sa yung pag-file ng kaso doon. A-attendan mo dapat yon, di ba? Tapos ilan yung basher mo. Pero regarding yata ito doon sa magpapapicture sa kanya na 1.5. Bumili lang yung 3 sikin. Sabi mo, dito lang naman ako eh. Pag busy lang minsan may mga racket. Kaya wala ako. Hello, good morning. Good morning. I live. Nandito na ang pinakamagandang Diwata. Ano pa nga ba? Di ba? Diba? Kita naman sa mukha. Ano ang masasabi mo doon sa mga kumakalat ngayong viral sa Facebook ngayon na naniningil ng 1.5 bago magpa-picture? Alo? Using my name. Ay, Yun nga yun, di ba, nabanggit niya dito. Hindi, sa akin kasi, yung caption na yun, hindi naman sinabi doon na dito pa nga lang talo ka namin eh. Talo ka na pagkakaso ka, mali agad ang interpretasyon mo eh. Tamo ha, hanapin natin, kay Makagago, pinost ni Makagago yun eh. Makagago. Yung di umano, nung una hindi rin ako naniwala doon kasi napaka careless mo naman pag yun ang sasabihin mo. Careless yun, men. Pero may mga nakarinig talagang sinabi mo daw yun. Yung sinabi mo, ito may mga nakarinig sa video, hindi naman sinasabi puro pa-picture. Hindi naman ako kikita sa inyo. Ito ha, naisip ko ngayon, bawat may magpa-picture sa akin, magbabayad ng 1.5 kada isang tao. Nang makapakinabangan ko naman ang mga pang-iistorbo nyo sa akin. Kasi ito, kung mapapatunayan ito na sinabi mo talaga, ano ka na? Ligwak ka na doon sa kaso mo. Kasi ito, parang quotation galing sa'yo eh. At may sinabi dito ni Makagago,
'Di ba? Saan ba yung may kinoment dito, pati marami din nagsabi sa akin na sinabi mo daw talaga to. Ayan oh. Sabi niya gano'n, FYI, nasa video yung sinabi niya na yan. Madami na siya binasto, so most likely meant po yan. 'Di ba? Kasi nung una hindi rin ako naniniwala, baka mamaya fake news to. Pero kung totoong sinabi mo to, kung pabiro man to hindi mo pwede i-demanda tong ito dahil kinote ka lang. Lalo na kung mapapatunayan na sinabi mo talaga diyan. Unang-una wala namang malicious diyan eh. Kinote ka lang. Ang mangyayari kasi diyan, yung interpretasyon na lang ng tao. Kasi kaya nga sinasabi ko sa iyo mag-ingat ka sa sasabihin mo sa publiko, pero nangyayari talaga yan na minsan akala mo hindi mo sinabi pero nasabi mo pala. 'Di ba? Nangyayari din sa akin 'yan, men. Hindi naman ako. Kita nyo naman ngayon. Maaring siguro nasabi mo 'yon dahil nagbibiro ka. Pabiro mo nasabi 'yon kaya hindi mo matandaan kasi nga ang nabasa na lang kasi ni Diwata yung mga comment ng tao na ay kailangan pa ba magbayad sa'yo ng 1.5 para magpa-picture sa'yo? Yun lang kasi ang nabasa sa'yo ng mga tao. Yun lang nabasa mo sa mga tao. Kaya siguro hindi mo matandaan na nakapagbiro ka nun. Pero hinahanap ko din yung video na yun hindi ko rin makita eh. Pero kung sino nakakaalam ng video na yun, nyo sa akin, i-forward nyo sa akin. Sinabi mo talaga daw yun eh. Siguro nga, dahil pabiro lang. Kaya lang na-quote kami eh. Yung sinasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo sa sinasabi nyo sa public eh. Ito, ano ba tong isang issue na to? Hindi kasi ulit-ulit marami tayong gagawin eh. Yan na kuya, sige na, ulit-ulit. Magalit, men. Ito, tingnan nga natin tong pila kay Diwata. Ang tanong, anong oras ba yan? Baka mamaya maaga pa lang. Pero alam mo, kahit maaga pa lang, dapat mahaba ng pila niyan, di ba? May guard naman pala si Diwata dun eh. Pero ba't parang may nakakalusot? May tao pa rin naman. Sa normal na kainan, pwede pa naman yan. Pero parang hindi na nga ganun karami sa dati. Diba? Ayan o. Ano ba naman yung internet ko? Next video tayo. Overtime na rin ako eh. Ano to? Sumabog daw sa galit sa paningin ng basher. Hindi ko, hindi kayo. Diba? Kahit anong hila nyo, pababa sa akin, hindi kayo magtatagumpay. Alam kung bakit. Hindi ako naniniwala. Wala pa kasing kasamaan na nagtagumpay sa kabutihan. Tandaan nyo lahat yan, mga basher kayo. Alam mo, hindi madumi ang pagkain. Kung alam nakikita ng talo, kung madumi, maugali nyo. Ayun ang marumi, linisin nyo yan. Pero meron sa... Wait lang meron akong isang gustong ipapanood sa inyo eh. Na namamalian talaga ako eh. Maling-maling mindset yung pinagsasabi ni Diwata. Wait lang, hahanapin ko yung video na yun ha. Hindi ko mahanap yung video eh. Isisingit ko lang dito. Yung
Saan ko ba na, ano yun, wait lang ha. Yung sabi niyang ganon, parang kahit bumalik daw siya sa dati. Saan na ba yun? Ito ba yung video na yan? Wait lang ha. Saan na ba yun? Wait lang ha. Ano parang ano hindi siya ito video na to. Pag dumating sa point na wala nang kumain sa parisan ko, it's okay. Maghanap ulit ng panibagong racket. Hindi, wag ka mayabang na ganun. Kaya ka nga nagninegosyo Ganyan ba ang ganyan ba ang vision ng mga negosyante na darating din wala nang kakain sa akin? Di sana hindi mo lang pinagkagastusan na negosyo mo. Hindi, kayong may mga negosyo ngayon, ganyan ba ang mindset nyo? Pag dumating sa point na wala, ba't mo iisipin yan, men? Ba't parang tinatanggap mo na wala nang kakain sa pares mo? Hindi dapat ganyan. Ganun talaga eh. Wala na. No, hindi ganun. Ibig sabihin, pabaya ka nun, kaya ganun ang nangyari. Ganyan ba mindset nila Henry C., nila Gokong Wei? Tingnan nyo kung paano nyo sinasabi, oh. Ulit-ulit ko itong sinasabi, pag dumating sa point na wala nang kumain sa parisan ko, it's okay. Maghanap ulit ng panibagong racket. Ganun talaga eh. Wala naman tayong ka sa mundo. Kayo, agree ba kayo doon? Kung magne-negosyo kayo, tapos ganyan na mindset nyo, wag na kayo magnegosyo. Nawala palang permanente. Ibig sabihin, nag-aaksaya lang kayo ng oras nun. Diba? Meron nga, nagninegosyo dyan, kinamatayan niya na. Siguro, ibig sabihin, totoong walang permanente sa mundo. Diba? Darating kasi ang time, let's say, SM, pwede kasing ang mangyari, iba na ang may-ari ng SM, hindi na mga C. Diba? Pero yung negosyo, umaano pa rin yun. Umaandar pa rin yun. Pero, wag mong sasabihin, kaya ka nga nagnegosyo, dahil yan ang bubuhay sa'yo habang buhay. Habang buhay ka. Tapos ganyan ang mindset mo. Ngayon lang ako nakita ng businessman na ganito ang mindset. Na parang nasa peak pa siya, tanggap niya na mawawala lahat. Huwag mong pababayaan. Yan ang hirap kasi pagka, alam mo yun, pagka hindi ka sanay sa ganyang bagay. Walang kasikatan na permanente. Walang kayamanan na permanente. So lahat po may hangganan. So, good luck po sa atin. At syempre ako naman, bilang isang may-ari ng Diwata Paris, ginagawa ko naman lahat para magtagumpay at ma-improve. Pero pag dumating sa point hanggang doon na lang, it's okay, wala namang problema. Hindi. Napaka-weak ng ni Diwata. 'Di ba? Sa totoo lang, dapat kung puro ganyan ang mga pinagsasabi na to, dapat pinagsabihan na nito na wag nang sumagot sa mga basher eh. Hindi kayo, ako opinion ko 'yon. Hindi dapat ganun ang mindset ng isang negosyante. Dapat naniniwala ka na yung negosyo mo ay tatagal. 'Di ba? At least diba na-try ko yung dream ko sa buhay, yung pangarap natin. So sana ganun din kayo. Ganun din. No, hindi kami ganyan. Pagka natupad yung pangarap namin sa buhay, ima-maximize namin, hindi namin iti-take for granted. 'Di ba? Although na may partially true dun sa sinabi mo na wala namang permanente, pero i-make sure namin na ima-maximize namin lahat ng blessing na matatanggap namin. Hanggang maiprolong namin na maiprolong. Hindi ganyan dapat ang mindset. Kabulshitan to. Magalit na kayo sa akin kung magalit, pero kabulshitan yung ganyang mindset. Tapos ito pa, darating na talaga yung katapusan mo. Dahil ito, meron ng, yung Hiwaga Pares eh. Yan Wala na akong masabi. 60 pesos lang. Only rice sabaw. Sisig ni Hiwaga, only rice, only juice, only sabaw, free drinks.
Babalik na nga tayo dito guys sa may Commonwealth, sa may Litex, dito sa IBP Road Extension. Dahil meron daw silang mga bagong mga ulam na tinitinda. And take note, only rice ang mga ito with free soft drinks pa. Only pa yung drinks na gulaman at pwede rin kayong mag-extra sabaw. Umikat nga rin sila dahil sa kanilang Pares Overload na may chicharong bulaklak at lechon kawali. Pero this time, ang binalikan natin ay yung kanilang mga bagong putahe. Dahil nga bukod dun sa kanilang Kasi nga may bago, di ba? May bago. Si Diwata late na yung kanyang mga spaghetti. Tsaka yung mga bago niya, men, parang hindi bago spaghetti. Ba't may spaghetti ka sa parisan? Tapos, yung chocolate ba yon yung bago niya? Dapat yung may kinalaman din sa pares, buti nga lugaw na lang sana nilagay mo dun eh. Lugawan, di ba? Sabagay, diskarte ni Diwata. Tingnan natin, no? Baka naman maging successful yung kay Diwata. Pero mas gusto kong diskarte nito ni Hiwaga. Pares Overload at bukod dun sa 60 pesos na pares lechon nila, yung bago nga nilang ulam dito ay yung kanilang only rice na sisig. Ito po yung bago. Sisig ni Hiwaga, only rice, only juice, only sabaw, free drinks. Ito pa, only love, only kiss, only hug. Dito na lang yan kay Hiwaga. Matatagpuan yan sa Litex Commonwealth. Dapat ganito ang diskarte nito ni Hiwaga. Ganito dapat. Yung mga inayawan kay Diwata, 'di ba? Yung mga hindi pala siya yung may-ari, nangangamuhan lang daw si okay. So si Hiwaga parang lang, parang tao lang doon. Anyway, 'di ba? Ang gawin nila para maging mas successful sila diyan, tingnan nila yung mga comments kay Diwata. Kung ano yung ayaw kay Diwata, yun ang gawin nila dyan. Yun ang i-improve nila dyan sa kanila. Pa kayo, kay Hiwagan. Yesterday once more. Corazon. Laki ng serving, ano? Dine in kayo, Mare. Dine in. Nga daw sa Jessica Suho. At bukod dyan, meron pa silang isa pang bago, yung kanilang kaldereta na talaga namang lalaki ng gayat. Sarap ba? Sobrang sarap. Wala na akong masabi. Nakalimutan ko ng pangalan ko. Hindi nga. Yun o. Sulit. Ano yung order nyo? Ano po, 2 fried chicken po, isang overload, tsaka isa po beef pares. Sulit ba? May mission ako. Magte-take out ako ng pares ni Diwata at pares ni Hiwaga. Sulit po. Sinong gustong tumulong sa akin dyan? Gawin nga natin mission to, men. Di ba kaya lang magkukommute na ako, takot na ako magmotor eh. Masarap. Yan, ayun ba? Masarap ba? Masarap. Order ako ng yung bago, yung sisig. Yes, sisig ni Hiwaga, 99, only rice, only juice, free soft drinks, only sabaw, only hug pa rin yan, at saka only kiss, only love. Tapos yung 60 pesos na pares. Yung 60 na ito yun. Makita mo nga, anong pinagkaiba ng 60 pesos dun sa overload? Oh. Ano pala yun? May variant pala yun. Hindi overload yung 60 pesos. Plain pares. Ang galing, di ba? Ito yung overload ni Hiwaga, 99, only rice, only juice. Ito naman yung 60 ni Hiwaga. Only rice din yan, only juice, free soft drinks. Okay na yung combine mo, only love, only kiss, only hug yan. Dito lang yan kay Hiwaga. Babalik tayo dito sa Hiwaga kasi maganda ang niya, men. Maganda ang sana hindi siya magbabago, ha? Sana hindi siya magbabago. Meron silang bago, meron silang sisig. Kita nyo ba yan? 99 pesos, only rice. Ano yun? Magandang diskarte yun, yung 99, para magmukha mas mura siya kay Hiwaga. Ay, kay Diwata. Drinks, di ba? Kung sumasabaw, pwede rin, di ba? 99 pesos lang, guys. So, syempre, umorder na rin tayo ng 60 pesos. Pero to, good for 3. 60 pesos to, pero good for 3. Dami na rin. Pinagsama-sama na lang, good for 3. Pinahiwalay ko,
yung pares na sauce. Ayan. Lagyan na natin. Sinong ano? Lagyan natin ang ano. Ipapalala move ko nga para hindi na ako pumunta kasi hindi ako pwede lumabas eh. Sino bang pwedeng bumili kay Diwata at kay Hiwaga? Papalala move ko na lang. Gusto ko matikman eh. Garlic. Toasted garlic. Simulan natin dito sa kanilang sisig. Ayan guys, so lalaki ng mga hiwa eh. Nasang sisig ka? Masarap pa. Nagustuhan ko to ha. Ayoko manood. Natatakam ako. Diba? May bumabangon ng competitor. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano yung resulta nito laban na to. Diba? Anyway, mga kababayan ko. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.